Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines or ng AFP ang tahasang hinamon si General Torre matapos ang kontrobersyal na rin sa Kingdom of Jesus Christ o ang simbahan ni Apollo Kibuloy na KOJC. Ayon sa retiradong general, tila nagkaroon ng labis na kapangyarihan si General Torre na naging sanhi ng labis ng pang-aabuso. Ang nasabing rate ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, lalo na sa mga tagasunod ni Kibuloy na kinundi na ang aksyon ng mga otoridad. Pinunarihin ng retiradong general ang tila kawalan ng wastong proseso at paggalang sa mga karapatan ng simbahan at ng mga miyembro nito. Sa isang pahayag, nagbabala ang retiradong general sa mga pulis na nag-aabuso ng kanilang kapangyarihan na sinabing hindi sila maaring kumilos ng walang pananagutan. Dagdag pa niya, mahalaga na maging patas at makatwiran ang bawat operasyon ng mga otoridad upang maiwasan ang paglabag sa mga karapatan ng mga sibilyan. Nananawagan siya sa kasalukuyang pamunuan ng AFP at ng ating PNP na magkaroon ng masusing pagsisiyasat sa naturang insidente at masigurong mapanagot ang sinumang napatunayang nagkasala. Ang nasabing issue ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko at ng iba't ibang grupo na umaasa ng patas na hustisya sa kabila ng mga kontrobersyang bumabalot dito. Para sa kabuuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at ishare ang ating mga videos. Davao City, kung saan ang aking mga pinsan dyan, mga pulis rin yung iba, close in security ni Kwan yun, ni Vice President. Then, yung kamusta rin yung kapatid ko, mga kapatid ko sa Tagum City, na ako ay, kami ay taga Upi Maguindanao. Pero kung saan ay nandito ako ngayon sa Manila, sa Rizal Province because of 13 anyos pa lang kasi ako, ay napalaban na ako dyan sa mga rebelde. Kaya ako ay isinama ng sundalo dito sa Luzon dahil 13 years pa lang ako, napalaban na ako dyan sa problema sa Mindanao na kung saan ay, banggitin ko lang sandali, yung background ko. 75 yung, more or less 400 yung kalaban namin, tapos 17 lang kami. Sa awa ng Diyos at buhay pa ako, isa lang tinamaan sa amin. Sa kanila, 75 yung namatay, 150 yung sugatan nila. So, yun yung karanasan ko na kung saan ay may ambing ko dito kay General Torre. Yun yung pag-uusapan natin dito ngayon. Ano ba ang tama ba yung ginawa? Mayroon bang alam sa gera itong si General Torre at ang mga kapulisan, tama ba yung kanilang gagawin? So patuloy ko kasamang kaibigan at ituloy ko ang aking introduction. Sir, si Jade at Admar po ang inyong makakasama ngayong umaga. Jade, Kanina, Admar, okay, nabanggit kasi kanina ni partner Admar at ito nga po ang napapansin din doon sa mismong compound ng KOJC na may mga pulis, may mga individual, mga kahina-hinalang individual na pinasusuot ng uniforme ng pulis. Itong itsura nila, may balbas pa at nakatakip pa yung kanilang mukha ng damit. At ang kini-question natin ngayon, inaalmahan ng mga missionary workers doon, kung yan ba ang proper uniform ng mga pulis? Ang kasagutan ko diyan, dalawa kasi ang situation, Iba yung sa combat at iba yung sa garrison. So we are talking now garrison,
So kung sa garrison ka, it should be proper uniform. Ano? It should be proper uniform. Ano yung proper uniform? So naka-uniforme ka ng pangpulis, nakasulat yung pangalan mo dyan, at hindi ka nakapas. Yun. Okay, okay sir. Sir, ayusin lang natin. Signal po ninyo. Medyo hindi po naiintindihan. Hindi talaga naiintindihan dahil po medyo hindi maganda yung signal ni Colonel. Balikan lang po natin. Yung importante yon dahil siya po ay may maraming karanasan, lalo na po dito sa mga operasyon na isinasagawa ng kapulisan na yan. Balikan natin si retired Colonel Segundo Metran Jr., sir. Hello. Okay na ba? Yes, okay po. Good morning. Yeah. Okay na, okay na? Yes po, ipagpatuloy po ninyo. Yung doon lang yung mga dapat yung proper uniform. Ano ho ba yung proper uniform sa mga sa garrison na binabanggit po ninyo? Okay. Yung pinag-usapan natin kasi, pag sa loob ng komunidad o garrison na tinatawag namin na sa loob sa syudad, dapat complete uniform. Complete uniform. Nakasulat yung pangalan mo dyan. Kung tunay kang otoridad at mayroon kang disiplina sa sarili at disiplina sa organisasyon, hindi mo sisirain yung organisasyon. Because ang lahat ng nasa otoridad na para in general, kasi pag pulis lang eh. Okay. Ang isang otoridad, para ma-recognize ka at matawag na may disiplina ka, lahat kasi ng gagawin mo, it's either lower rank ka, high rank ka, dapat makikita sa iyo ang action mo. Kasi lahat ng action mo, hindi mo yan action. Hindi mo yan individual action. That is the organization action. In general, that is a government action sa bawat isa na empleyado ng gobyerno. So, ibig sabihin, pinakabababang ranggo ka, kung tarantado ka, tingnan mo, may narinig ako, mayroong isang matanda na natumba na sinipa ba ng gagong pulis na yon? Anong klaseng training na mayroon yun? Anong klaseng training na mayroon tayo? Nakakainit ang dugo eh. Nakakainit ang dugo yung ganun. Oo. Alam nyo kasi, ang taong masapang, lumaban ng harapan. Hindi yung pasimple ka naman lang. Kaya nga sabi nga ni Captain Dado, our Supremo in Philippine Guerrilla Forces, i-disband ang Philippine National Police, i-reorganize. Kasi ito background, iwanan ko muna yung sinasabi natin, proper ba o hindi. Mayroon kasi akong information na isa-isang galing sa isang abogado na kasama namin. Sabi niya, sir, ang gobyerno ngayon, ang hinahawakan nila, kinokontrol, ang DILG, hindi ang National Defense. Okay, comparison ito yung ito yung dapat banggitin nyo, hindi nila hinahawakan yung National Defense, and dito tayo focus sa DILG. Why? Ito confidential pero kailangan natin malaman ng taong bayan. Kasi ang armed forces ay hindi kayang kontrolin ni numan. Because the highly organization in natitirang organization na may disiplina sa Pilipinas o sa buong mundo, ang armed forces. So, hindi sila nag-focus na ito ang kailangan ingatan natin, national defense. Hindi. Dito sila sa DILG. Because ang Philippine National Police ay kontrolado nila. Pwede nilang diktahan ang gustong mangyari sa gusto nilang mangyari ng gobyerno. Kaya nga, sabi ng iba, hindi lang akin, lumalabas ngayon in general, pero sinasabi ko doon lang sa mga bad Philippine National Police, pwede natin gawing guns, private army, ang Philippine National Police
Selective yun tulad ni General Torre. Tulad ni General Torre. Alam mo, okay, balik, saka ko nasasagutin yung kasi bibigyan natin ng background. Si General Torre, based on my research, at mayroon kasing isang kabaro natin na nagsabi na maganda naman ang performance ni General Torre from sinasabi niya sa Samar, Provincial Commander. May sumagot, naka-plug doon at ito, wag niyong, dapat ilagay niyo sa record niyo. Okay. Mayroong persona ingrata si General Torre sa Samar. Ano yung persona ingrata? Siyempre, alam natin. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pumunta dito. Dahil incompetent ka na provincial commander. Andun, hinahanap ko yung dokumento na yun. Hinahanap ko. Kasi dumaplis lang sa wall ko, nabasa ko lang, hindi ko binigyan ng interes. Ngayon ko lang na-recall na kailangan yun. Na meron siyang persona ingrata sa Calbayog City. Bawal siyang pumunta doon. Persona non grata. Ayaw lang taga ron. Colonel, no? Persona non grata. Persona non grata. Persona ingrata. Persona ingrata. Mayroon siya doon sa Calbayog City. Nakalagay doon, kasi hindi ko ganong binasa, kasi sa dami kong binabasa, parang isang iglap lang yung basa ko. Ngayon lang ako nagka-interest. Hinahanap ko yung post na yun. Hindi ko na masundan. Pero alam ko yung sundalo kung sino yung nag-post. Nakalagay doon, for failure to perform his mandate duty. Tingnan nyo palpak pala ito si General Torre. Pag umasta, kala mo may alam. May alam siguro yung talino, pero yung galing sa pag-perform ng duty, tanga siya. Okay, di ba? Hindi ko matandaan yung na controversial siya dito sa Quezon City, naging AP siya ng Quezon City. Pumalpak rin siya, naimbestigahan. Hindi ko matandaan kung ano yung failure niya doon. So dalawang kanyang kapalpakan. Pangatlo na ngayon. Pangatlo. Ngayon, pag naging hipi siya ng pulis, ang naglagay sa kanya, tangang nag-appoint sa kanya. Okay, balik tayo kasi nabigyan akong background si General Torre. Yung mag-perform ka daw, yung uniforme, marami kasing ganun karamihan yan sa pulis. Mag-perform ng duty, nakatakip yung nameplate. Ano yan? Ginagago mong taong bayan? Ganun ba pwede mong gagawin ng taong bayan? Pwede na palang ganun gagawin mong taong bayan? Mag-perform ka ng duty, nakatakip, wala kang nameplate, ibig sabihin duwag ka. Ang lahat ng otoridad, ito, masasabi ko sa inyo kasi otoridad din ako dati. Kung natatakot ka magpakita ng pangalan, ang tawag ko dyan, duwag. Duwag. Walang disiplinang MUP, meaning person. Wala kang disiplina at duwag ka. Sa lahat. Sa lahat ng mga gago. Kasi narami ako na-observan yan Nakita ko yan. May nagpe-perform na pulis. Nakapan dito. Tapos sinasabi yan, parang siyang tanga, parang siyang wala siyang narinig. Parang katulad niya nangyari sa KOGC. Kinakausap mo, para ka lang tanga ng kakipag-usap. Tapos kukunin pa yung kanilang tawag nito, yung arnes para na maingay. Matawag ba na walang may disiplina ba ang ganon? Kaya nga tama yung sinasabi nung information sinabi ko, dito tayo sa police mag-concentrate. Kasi pwede natin gawing tanga-tanga itong pulis, sunod-sunuran itong pulis. I'm sorry sa mga ibang pulis I'm sorry. Pero yun ang nakikita Anong magagawa natin? Anong magagawa natin kung yun ang totoo talaga? Real talk tayo, susubihin natin ang katotohanan. Para ito naman ang hiling ko sa mga kamag-anak ng pulis. Kapatid, magulang, anak, pagsabihan nyo yung anak ninyo, pagsabihan nyo yung asawa nyo, pagsabihan nyo yung ama ninyo, na nagmumukha kayong tanga. Tapos pag nakarating sa kanila, doon sa ama ninyo, sa anak ninyo, sa asawa ninyo, pwede ba sabihan nyo? Pwede ba sabihan nyo yung kasamahan nyo na hindi ganun? Kasi nasisira ang imahe ng pulis. Pinaparang ko, sa totoo lang sa totoo lang ayaw kong manood
Kasi na-high blood lang ako. Kasi hindi ganun ang training. Alam mo, kasama Jeno, sir, humawak ako ng pulis, humawak ako ng sundalo, ng training. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, mga estudyante ko na pulis at saka sundalo, pag kayo naka-uniforme, huwag kayong aasang nakakatakot. Huwag kayong aasang nakatakot. Lagi kayong nakangiti at saka nakakaway. Para pag nakakita na sibil, ay, salamat. Mayroong mga anghel. Yun ang response ng tao pag ikaw nakangiti. Ngayon, kung ikaw naka-uniforme, ang tingin mo, nakatitig ka sa mga sibilyan na nakakatakot. Sabi, ay, naku, nandito yung mga demonyo. Naka-uniforme ka na. Pag isang tao naka-uniforme, nakakatakot. Kahit nga ako bilang isang sundalo, pag nakakita ako ng naka-uniforme, pumapasok ang kaba ko. Pumapasok sa isipan ko sa isipan ko na ang kaba ko. Bakit? Kasi hindi ko alam ang gagawin kasi nakasimangot. Ang problema nga, kung nakasimangot ka, naka-uniforme, kung lalo kang pangit, lalo nakakatakot kung pangit ka, katulad ni Diwata. Nakakatakot. Sabi ko nga, pero joke ko lang yun sa mga sundalo at pulis ko na estudyante. Kung pangit ka, lalo kang ngumiti para hindi kamaan ang taong bayan. Lagi tayong nakangiti para feel secure tayo pag nakakita sila ng naka-uniforme na nakangiti. Itulad niyan, ito ay napapanood ko. Ang saklap nito, isa pa ang saklap nito, sila na nga nag-abuso, pinasok nila ang KOGC compound na religious area. Tapos pag umasta sila, akala mo kanila ang mundo. May panahon rin kayo. Tandaan nyo yan. Tapos sila pa ang may ganang umaristo. Ang dami nilang inaristo. Hindi ko alam. Planted. Pero sa totoo lang, alam naman ng taong bayan, public knowledge na yan, mga kasamang Philippine National Police. Public knowledge na mahilig kayo magtanim ng ebidensya. Okay, naintindihan ko yung mga some cases. Pero, ito mga ganitong sitwasyon, tapos mayroong ilalagay kayo, may nakita pa nga ako dyan, isang sundalo, tapos nabuksan nila. Tapos kaagad-agad may baril. Tapos pag-indirisan nila, sundalo. Ay, anong nangyari sa sundalo? Pero sabi ko nga, kung talagang matapang mga pulis, mga ungas kayo, akala nyo, ang tatapang ninyo. Ilang kayo? 5,000 na kayo dyan. Walang nangyari sa isang tao lang hinuhuli nyo. Gaano ba ka-kriminal si Pastor Kibuloy? Gaano ba ka-kriminal? Utos yun? Tama, utos. Sumunod kayo. Pero huwag naman kayong abusado. Sabi nga nila, may kamangkana kayo, may pamilya kayo. Pero pag umasta kayo, para kayong inyo na ang mundo. Please lang. Kaya lang kasi ang nag-prepare for ng mga pulis dyan, hindi taga Davao City, mga other provinces. Kayo naman mga pulis, although bilang isang otoridad, nakaka-insulto rin sa inyo na mayroong mga gago ring sibilyan. Pero, sa inyong responsibility yan. Yan yung sinumpaan ninyo, nahaharapin nyo ang problema. Haharapin nyo ang problema kasi bahagi ng inyong trabaho na mga ganong sitwasyon. Kasi nga, nakalagay nga doon sa inyong muto na to serve and protect. Asan na ngayon yan? Yung to serve and protect. Nagawa nyo ba to serve and protect? Alisin nyo na lang yan. Nakakaya. Alisin nyo yan to serve and protect. Diyan sabihin natin, specific na, Region 11. Region 11. Alisin nyo na lang yan to serve and protect dyan.
Hindi na kayo nakakaprotekta sa taong bayan. Okay, another information. Mayroong 3 bus na galing Mawab. Mawab ba? Davao del Norte. Ano? Di Oro yata, hindi ko na alam. Hindi ko na matandaan. Kasi nagbago-bago. Ano? 3 bus susugod ngayon sa KOGC. Kung nagkataon nakalusot yun, ayaw ko lang kung hindi kayo magsipagtakbuhan yung mga pulis dyan. Hindi lang nakalusot. Hinarang na inyo. Pero mas maganda nga lang siguro, magsibiluar na lang para makita kung sino talagang matapang. Ha? Sabi ko nga sa inyo, mayroon kaming organization na Filipino Guerrilla Forces. Ang objective namin ay para sa mananakop sa ating bansa. Opo. Kasi ang armed forces hindi handa because ang ating gobyerno nakatutok sa investigasyon sa Kibuloy, nakatutok sa mga Duterte na mga kung ano-ano pa man. Yun ang tinututukan nila. Tingnan mo ang Congress. Di putas ka yung Congress na yan. Nag-iimbestiga kay Jay Sara na tungkol sa mga pera-pera na yan. Akala mo malinis sila? Opo. Ha? Colonel? Akala nyo malinis kayo? Lahat kayo magnanakaw, wala kayong kredibilidad. Magtanong, wala kayong kredibilidad. Mag-imbestiga sa pundo kasi lahat kayo kawatan. Colonel? Oh, Opo, mabalik lang ako dito sa issue bago yung iba pang mga issue. Nabanggit mo kanina na dito sa implementation ng arrest warrant dyan sa KOJC, more or less nasa 3,000 ang mga lumusob. Nabanggit mo kanina na meron kang operasyon, pero ilan lang kayo? Daan-daan lang kayo laban sa libo-libong mga kalaban? okay. Bibigyan ko ha. Tama yan, maganda yan. Kami, 17 lang kami 17. 2 civilian at saka 15 na special forces. Ito, special forces. 15 lang silang sundalo. Isang CSDF, yung medyo nasa edad na. At ako ay 14 anyos kasi 3 anyos ako nag-training. 14 years old ako napalaban. 17 lang kami. Lumaban kami sa 400 na kalaban. And yet, isa lang tinamaan sa amin. Kabady ko siya, tinamaan sa kamay. Kaya yun dahilan, kaya umatras kami. Kasi gusto namin masave ang buhay niya, malus blood. 17 lang kami. Ang namatay ng kalaban, based on intelligence report, 75. At ang tamaan sa kanila, 150. 150. That is intelligence report. Isa lang, 17. Umabot kami ng 3 araw, 3 gabi na bakbakan. Sa araw naman kasi may kasama kami. Mayroong fighter plane sa araw. Sa araw may fighter plane. Kaya lang, pang 3 days, hindi na sila makabalik kasi mayroong 50 caliber ang kalaban namin. Kaya habulin yung fighter plane, yung nakikita mo na pag bumaba, hinahabol sila ng 50 caliber. So tinamaan yun, hindi na bumalik. Noong 1974 yan 1974. From my age of 14, now 2024, serving the country for 50 years. 50 years to serving the country ako. Hanggang ngayon, nagsiservisyo pa. Kaya nga nag-form kami ni Captain Dado ng FDA to support the government. Kasi patanga-tanga na sa gobyerno. Balik tayo doon sa laban ng biro mo, 3,000 versus isa na hinahanap, hindi nyo makita. Okay, may suggestion ako sa mga KOGC. May kilala ako isa dyan sa KOGC na talagang kasama ko dati. Pero ngayon, hindi tinitignan ko yung pangalan niya. Okay. May suggestion ako. Option 1, option 1. Full force kayo dyan. Lahat ng KOGC in lahat ng taga Davao City na nagmamalasakit sa taong bayan, full force kayo, pumunta kayo lahat sa KOGC. Solusyon yan. Yan ang solusyon. Option 1. Option to solusyon. Umalis na lang kayo, KOGC yan. Hayaan nyo na lang ang pulis. Wala rin kayo magagawa. Kasi gobyerno nga ang kalaban ninyo. Wala tayong magagawa kung gobyerno. May magagawa tayo kung lahat tayong taong bayan magkaisa. Now, kung hindi tayo nagkakaisa, ang option to ko, i-abandon nyo yung KOGC, hayaan nyo, bigyan nyo ng timeline ng 3 days
Okay, within 3 days, halugugin nyo lahat yung kwan na yan. Pag walang nakuha kayo, ano kayo? Butata? Wala na kayong muka. Mag-resign na lang kayo o kaya mag-alakiri kayo, magpakamatay na lang kayo. Kasi napaya kayo eh. Wala na kayong mukhang iharap sa publiko eh. Biro mo isa lang yung hinahanap nyo. Ito isa pa na-observe ko, nakita ko sa picture ng isang kasama ko na marami kasi kaming FGM naka-observe dyan. Nagbibigay report sa amin kung kailan kami tamang aksyon gagawin namin para sa taong bayan. Kasi ang FGM, para sa pamilya, protektahan namin ang pamilya, pamilya na bibiktima eh. At ang ating bayang Pilipinas. Yun ang aming mission, dalawa lang mission namin. Protektahan ang bayan natin. Pangalawa, protektahan natin ang family within the barangay. So yun ang mission namin, objective. Okay. Kayo dyan sa pan, hayaan nyo na lang yan kasi wala talaga. Ang Pangulo na mismo ang may utos eh. Ano magagawa natin? Wala na tayong magagawa. Magkasakita lang tayo, wala. Hayaan na lang natin sila. Pag wala silang nakuha sa loob ng 3 days, magpapakamatay na lang si Torre kasi sabi niya nandyan daw. So ngayon, ano bang objective talaga dyan? Biruin mo ha, 3 chopper. Ang dami sasakyan nakaready sa KOGC, ginawa na lang guerrilla zone ang KOGC. Biruin mo ha, kasamang Jay, yung resources ng taong bayan, dinala na lang para sa isa na sinasabi nilang kriminal. Gaano ba ka-kriminal si Pastor Kibuloy? Kung ikumpara mo ang natulungan niya ng Pilipino, kung ikumpara mo yung natulungan niya ng Pilipino, ang dami. Ang daming kriminal dyan. Bakit hindi natin yan ang tuunan ng pansin? Kaya nga, maraming beses sa vlog ko, Okay nga pala, manood kayo sa mga nakikinig, My vlog is Makabayan and Informative Channel. Yun ang aking vlog, Makabayan Informative Channel. Kami ang tunay na makabayan. Nagbabantay sa bayan. Okay. Kayo mga nandiyan sa quad, abandon nyo na lang, sir. What I mean, sa KOGC, abandon nyo na lang. Kasi wala tayong magawa. Ang Pangulo na mismo may utos eh. By all means. O tinan mo, nakikita nyo sa picture. Ano yan, Ano ba yung tinatrato? Kriminal ba yan? Colonel, siguro, Nakakainit ng dugo. opo, gustuhin man namin na humaba pa yung ating usapan. Siguro, minsan nyo na lang sa ating mga kababayan sa gitna po ng ganitong krisis na kinakaharap po ng ating bansa. Okay. Sa ating mga kababayan, dalawa lang ang hiling ko sa ating kababayan. Una, magkaisa tayo. KOGC, member, full force tayo. At ang taong bayan nandyan, full force tayo. Ipakita natin ang pagkakaisa. Pangalawa, kung hindi kaya, abandon na lang natin. Para yung ating mga legal person ng KOGC, yun ang gagamitin nilang strategy. Tingnan nyo, iniwan namin, asaan? So, dapat yun ang gagawin natin. So, sana, magising na ang taong bayan. Magising ang taong bayan, magkaisa tayo. Ang aming pinoprotektahan dito, ang taong bayan, ang nangyayari sa KOGC, magkaisa tayo. Pero sabi nga ni Captain Dado, mayroong panahon para sa kanila. Now, pag nakaupo na presidente, si President Sara Duterte, pag nakaupo, pag-usapan namin ang Philippine National Police. Kami ni Supremo, kami mga FGF ang tutulong sa taong bayan. Kami ang tutulong sa taong bayan. We are now 500,000 strong na mayroong advokasya laban sa korupsyon, laban sa tiwali, laban sa mga abusado. Sana dumami pa kami para dandahan natin ayusin, i-reforma, overhaul natin ang gobyerno. So yun lang po ang mensahe ko. Magkaisa tayo Thank para you. sa bayan. Maraming salamat Okay, po, sir. Maraming Retired salamat. Colonel Siguro.